Hasta sisimulan ng kalabanin ng dragon na may 5 ulo at ano kaya ang gagamitin nilang teknik upang patayin nito, at sa wakas ay makikita na din ni Asta ang pakwa na tanging sa Land of the Sun niya lamang makikita. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa, let's go! Sa simula ng chapter 352, dito ay sinabi ni Ryu kay Asta na ibigay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa susunod niyang gagawin na pag-atake. Kaya naman ang ating bida ay nagulat ng marinig ang boses ng Shogun na nagmumula sa rooftop ng isang gusali. Sinabing muli ni Ryu na ihahanda niya kasama ang mga Ryuzen ng entablado para sa gagawing pag-atake ni Asta, kaya nang marinig ito ng ating bida ay agad itong sumang-ayon dahil sa nagets niya ang ibig sabihin ng Shogun. Sa isip ni Ryu ay may kakayahan ng 5-headed dragons na pagalingin ng sarili kahit maluba ang maging pinsala nito, at makikita nating binabalak ng tanggalin ni Ryu ang kanyang takip sa kanang mata dahil upang matalo daw ng tuluyan ng 5-headed dragons ay kinakailangan niya lang gamitin ang Tengetsu. Nang ilabas ni Ryu ang kanyang Tengetsu ay mapapansin natin na may siyam na parang mga tuldok sa loob ng kanyang mata at ito ay palaki ng palaki sa kanyang harapan. Sa pamamagitan daw ng Tengetsu ni Ryu ay nakita niya ang kahinaan ng 5-headed dragons at kailangan nilang itong hiwain ng sabay-sabay sa pamamagitan ng anti-magic ni Asta, sapagkat may hahalin tulad natin ito mga kaibigan ng kinalaban nila Tanjiro ang magkapatid na Upper Moon 6 na sila Gyutaro at Daki, dahil kailangan nilang putulin din ng magkasabay ang mga ulo nito. Sa tulong daw ng Tengetsu ay makikita niya ang lahat ng kasulukuyang mangyayari at magagabayan niya ang mga Ryuzen sa mga dapat nitong gawin upang pumabor sa kanila ang hinaharap. Kung kaya't sinabi ni Ryu sa 5-headed dragons na siyang nagpahirap ng matagal sa kanilang bansa ay tatapusin na raw nila ito upang mawala na ito sa mundo. Sa sumunod na eksena ay inutusan ni Ryu si Fuji sa gagawin nito at doon ay ginamit ni Fuji ang kanyang sound magic upang ibalik ang nawawalang lakas ng mga Ryuzen at makikita nating naging maayos na ang kanilang kondisyon. Binigyan na ni Ryu ng utos upang sumugod ang mga Ryuzen at sinabi niya kay Kasukaku na pumunta ito sa sentro ng kanilang city, samantalang kay Jozo naman ay lumihis daw ito sa paningin ng dragon at pumunta sa pangunahing daan ng kanilang lugar. Sinabi naman niya kay Yosuga na aatakihin ito ng isang dragon at patumbahin ito patungo sa ilagang silangan. Kung kaya si Yosuga ay inatake nga ito ng malakas gaya ng sinabi ni Ryu, samantalang kay Daizaemon naman ay itulak daw ang ulo ng dragon patungo sa kanan papunta sa itaas. Ang utos naman kay Komari ay tumakbo raw ito patungo sa leeg ng dragon at sipain ito ng malakas upang tumaas din ang ulo nito. Samantalang kay Kizukaku ay panatiliin lamang daw ang ulo ng dragon sa kung ano ang posisyon nito, at ang huli naman daw ay kay Jozo na paangatin daw ang ulo ng dragon papunta sa itaas, at naganda agad naman ang pag-atake si Jozo. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi na ituloy ni Jozo ang kanyang gagawin, at tama daw ang kinatatakutan ni Ryu na ang sugat na natamo ni Jozo ay malalim, kung kaya't napahiyaw si Komari sa mangyayari kay Jozo sapagkat kakainin na siya ng isang dragon na nasa kanyang harapan. Ngunit to the rescue naman si Ichika at sinabing hindi niya hahayaan na doon na lamang matapos ang kanilang gagawin, at pangiting sinabi ni Yosuga na wala silang oras sa mga panahon na yun upang matakot, at doon ay tinutukoy nito mga kaibigan ang pagbabalik ng alaala ni Ichika. Kaya sa sumunod na pangyayari ay binigyan ng malakas na pag-atake ni Ichika ang dragon upang maitaas ang ulo nito, at humiyaw ito ng malakas sabay nakiusap ito kay Asta na siya na ang tumapos. Kaya naman ang ating bida ay walang pag-aalinlangan na ginamit ang kanyang kapangyarihan, at doon ay makikita natin mga kaibigan na ang ulo ng 5-headed dragons na ubod ng laki ang sakop ay sabay-sabay na hiniwan ang ating bida, at binati ni Ryu ang lahat sa magandang pinakita ng mga ito. Pagkatapos hiwain ni Asta ang ulo ng mga dragon ay nakitang muli ng mga mamamayan ng The Land of the Sun ang kagandahan ng kalangitan. Sobrang manghang-mangha ang mga tao sa liwanag na kanilang nakikita, at dito ay sinabi ni Ryu na ang mga lugar sa labas ng Goshu ay natatakpan ng kalangitan ng isang ulap na gawa sa Yoryoku, at dahil ito sa impluensya ng natutulog na 5-headed dragons. Subalit dahil sa ginawang paghiwa ni Asta sa mga dragon ay kasama na ding nahiwa nito ang mga ulap na gawa sa magic. Gusto daw ni Ryu na ma-enjoy ng matagal ng mga mamamayan ng The Land of the Sun ang napakaganda at maliwalas na kalangitan, kung kaya't ito ay nagpasalamat sa ating bida. Nilapitan naman ni Asta ang isang paladin na kanilang kalaban at kanyang natanda na si Hit ang kanilang nakalaban sa Sosi Village, at naalala niya din na namatay na din ito. Wika naman ng Shogun ay binanggit na ni Sister Lily ang kakayahan ni Lucius, at kahit daw hindi pa ito perpekto ay kung alam raw ni Lucius at Julius ang kanilang ginagawa ay maaari silang makabuhay ng isang tao at gawing singlakas ng
ng isang Grand Magic Knights. Tanong naman ni Asta ay wala daw bang paraan upang siya ay makabalik na sa Clover Kingdom, ngunit tugon sa kanya ni Ryu ay kung gumagawa na ng paraan ng Black Bulls at ang iba pang kaibigan ni Asta ay kailangan nilang maniwala sa mga ito dahil may natitira pa naman silang 3 araw. Kaya naman pangiting wika ng ating bida ay ibibigay niya ang lahat ng tiwala sa kanyang mga kaibigan at sagot naman ni Ryu ay habang naghihintay raw si Asta, ang maaari niya lamang gawin ay mag-ipon ng lakas at maganda sa nilalapit na laban, subalit bago ang lahat ay biglang pinakita si Ryu kung saan sila ay maglulunsad ng isang malaking kasiyahan para sa kanilang naging tagumpay. Wika ng isang tao, ang balat daw ng 5-headed dragons ay katumbas ng isang magandang kapalaran at makikitang nagliliyab naman sa kasabikan si Fumito sapagkat gusto niya lang subukan ng recipe kung paano niya lulutuin ang karne ng dragon. Huwag raw mag-alala si Asta dahil si Sister Lily ay natutulog ng mapayapa kung kaya't huwag daw mag-alinlangan ng ating bida sa kanyang pagkain. Kaya naman si Asta ay masayang inasikaso ng mga tao dahil sa pagtalo nito sa 5-headed dragons at sa pagpapaliwanag ng kanilang kalangitan. Kung kaya't wika ng Shogun ay sana raw ay ipasa ng mga mamamayan ang tungkol sa ginawa ni Asta gaya ng gagawin pagpasa nito tungkol sa kanila. Subalit habang magkatabi si Ichika at si Ryu ay biglang nagsalita si Ichika na ang pumatay raw sa kanilang angkan ay hindi ang kanyang kapatid at walang iba kung hindi siya mismo. Habang masayang masaya si Asta sa kanyang ginagawang pagkain ay lumapit si Ichika sa kanya at humingi ito ng tawad sa mga salitang kanyang nabitawan noon. Kaya naman si Asta ay nagulat sa sinabi ni Ichika at wika nito na buti na lamang at hindi pagkakaintindihan lang ang lahat at mukhang tinamaan na ng alak ang ating bida. Pinakita naman ng dalawang Ryusen kasama ang manikang nagdadala ng tsaa na kamukha ni Charmy at napatanong si Asta kung saan daw ba ito galing dahil kahit saan ay nakikita niya ito. Kaya sagot sa kanya ni Komari ay noong unang panahon ang mga tao sa Land of the Sun ay muntik nang maubos dahil sa matinding pagkagutom at doon raw lumitaw ang Ochabi na siyang nagligtas at para daw itong Diyos ng mga pagkain. Kaya ang rason daw kung bakit nabubuhay pa silang lahat sa kanilang bansa at nakakakain ng masarap ay walang iba kundi si Ochami. Samantalang si Joso ay nagbumukmuk sa isang tabi at sinasabi sa kanyang sarili na wala na siyang karapatang kumain dahil sa kapalpakan niyang nagawa sa laban. Bigla namang tumabi at tumakbay si Yosuga kay Asta at sinabi nito na sa susunod raw na pagkikita ay ipakilala raw siya sa isang malakas na babae sa Clover Kingdom at mas mainam kung gumagamit ito ng fire magic. Kaya nang marinig ito ni Asta ay bigla nitong naalala si Mereoleona at tila ba ayaw niya na itong mangyari. Sumunod na pinakitang tila ba nasusuka na si Asta sa kanyang nainom at doon ay mukhang lasing na din si Kasukaku dahil nakalapit na ang kanyang espada sa ating bida. Kung kaya't si Daizemon ay binuhat ang ating bida upang pumunta sa hot spring at kanyang pinauna na si Asta sa tubig dahil sa naiwan nito ang kanyang tuwalya. Kaya ang ating bida ay sabik na lumusong sa maligamgam na tubig at sa kanyang pagtingin ay bigla niyang nakita si Ichika na naliligo rin pala at bigla nitong naisip na katapusan na ng kanyang buhay at ang kanyang pagkalasing ay bigla na ding nawala. Subalit ang inaasahan ni Asta na mangyari ay hindi natupad sapagkat si Ichika ay namula din sa nangyari at doon ay bigla din tumakbo si Asta paahon ng tubig habang humihingi ito ng paumanhin at nakalimutan pala ni Daizemon na oras pala ng mga babae ang pagligo sa hot spring. Kinaumagahan pagkatapos ng masayang selebrasyon ay naglalakad si Asta habang iniisip ang kanyang susunod na gagawin, subalit biglang binati siya ni Ichika at doon ay dali-daling humingi ng tawad ang ating bida sa aksidenteng nangyari kagabi. Kaya naman wika ni Ichika ay sisiguraduhin niya raw na pananagutin niya si Asta at doon ay nagtaka ang ating bida kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya sa mga oras na yun ay biglang nagsalita si Yosuga at sinabi nito na alam niya daw na hindi basta tatambay na lamang si Asta at walang gagawin at doon ay kanilang niyaya ang ating bida kung gusto pa nito makipagsanay at lumakas pa. Kaya ang sagot ni Asta ay syempre naman daw at inaasahan niya raw ang 7 Ryusen. Natapos na din sa wakas ang laban nila Asta sa mga paladin at nagwakas na din ang pahirap na dinulot ng dragon na may 5 ulo sa Land of the Sun at ano pa kaya ang magiging lakas ni Asta pagkatapos nitong magsanay sa natitirang araw bago ang araw ng paghuhukom. Kaya naman mag-follow at i-like lamang ang video ito at i-share na din sa mga friends nyo na mahilig sa Black Clover at hanggang dito na lamang. Goodbye!